Eto na, this is the part 2. First stop, kasi natin naman si Ma'am Christina sa Palmer Hotel and sa Chance Hotel sa Taichung. And then kasama ko si Sir Jim papuntang main station para ihatid niya ako papuntang Taipei, which is more than 1 hour or ang biyahe, parang ganun. So, ayan, nasipag ni Sir Jim. Shout out, Sir Jim. Simula nung dumating ako sa Taiwan until bumalik ako, big help si Sir Jim to me. Inassist niya ako sa lahat. Bait naman niya si Sir. Ayan, bumili kami ng ticket. So, hindi na ako mga mima ko. Hindi ko na buburahin lahat ng mga unwanted scenes dyan kasi gusto ko naman na may memories ako na hindi makakalimutan. Ganon. So, hindi na ako nag-edit-edit dyan. Bahala na si Batman. So, ayan ang view ng main train station sa Taichung. Papunta ako niya ng Taipei, which is 1,000? Oh, yes, 1,000. Yun nga, 1,000 Taiwan dollar. So, dapat dito is talaga may mga extra ka. May ATM naman dyan. Pwede mag-withdraw. 7-Eleven, pwede din. Pwede rin gamitin ng GoTime and GCash. So, I'm very thankful kay Sir Jim. Super, 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 super gaan ng trip ko sa Taiwan because of him. And, ayan, kasi may imimit akong isang friend ko. Mag-visit kami ng shop or factory ng mga crystals. So, dyan pa lang, napaka-convenient ng biyahe. And hindi masyadong matao kasi that was 11 p.m. parang gano'n na yata yan, 10 or 11 p.m. Gano'n siya. Or 9 p.m. Kasi matagal na tong mga video na to, mga mima. So, pinagtagpi-tagpi ko na lang. Para burahin ko na siya sa gallery ko. Ayan pala yung time. Ayan, 9 p.m. or 9:36 to 10:39 ang dating ko sa Taipei, which is mali yung pag-book ko ng hotel. Actually, dalawang hotel yung nabook ko dyan, nasayang lang yung 2 nights ko sa isang hotel. So, kailangan kong pumunta or mag-check-in muna sa one hotel dahil dun ang train station ko papunta sa isang city. Bale, may imimit lang ako sa Taipei, and then mga siguro 4 hours lang yung pahinga ko, kaya yun lang yung napili kong hotel. Pero yung hotel na yon is binook ko na ng 4 days. Yung isang hotel is hindi ko na napuntahan. Pero okay lang naman kasi magkano lang naman yun per night. So, tsaka discounted naman kahit 5 star yun, which is yung pupuntahan kong hotel sa Ximending is magkano lang yata. Range in peso, kung sa peso natin ha, it's 1,800 pesos per night. So, 4 nights ko siyang binook kasi may another book na naman ako ng hotel sa ibang city, which is travel time na is about 2 to 3 hours yata. Ganon. So, ayan na, nasa na ako, sa Taipei na ako, taxi papuntang Ximending sa hotel. And, yan ang night time sa Taipei. 'Di ba? Hindi masyadong crowded. Ang crowded dyan is yung mga main city. Ito yung hotel ko, yung hotel ko for 4 days, pero 4 hours lang ako nagstay dyan kasi naligo lang ako, nag-BS, and then umalis din. At hindi ko rin siya nagamit. Sorry na, bayad siya pero hindi ko nagamit, no? Ito lang yung napili ko kasi malapit siya sa train station, which is 15 minutes lang by taxi. Kaya yun yung napili ko. Yung isang hotel, which is 5 star siya, is medyo malayo-layo dun sa train station. Kaya ito yung napili ko muna na pagstayan ng 4 hours. Kasi kailangan kong ayusin yung mga gamit ko from hike. Kasi rumble-rumble talaga yung gamit ko dyan. So, eto, ang room ko. Ang room ko dito ay, ayan. So, maliit lang siya kasi 4 hours lang naman ni.
Kesa naman, doon ako sa 5 star, malaki nga yung room pero malayo. So dito, mas convenient ako. Pero okay na yun, hindi ko na rin kinancel kasi pay, ano na yun, no cancellation siya. So ito, meron pa lang shower sa loob, pero yung toilet nila is nasa labas. Yung bed, isang bed is nasa taas. Tapos ito kung may kasama ka, good for two na yan, mga backpackers. Mine kasi is like 4 hours lang talaga ang tinagal ko dyan kasi may minute akong person na friend ko. And, ayan yung toilet ng mga boys. So, yan, mag-ayos ako ng gamit ko. And the next day, iba naman yung pinuntahan ko. Going ako sa train station papuntang Hualien. Nag-take ako ng Uber. Uber yan. Magkano lang ang Uber kung i-range natin sa Philippine money? Nasa 115 pesos lang ang binayaran ko dyan. Ang gamit ko dyan is GoTime. Nakalink naman sa GoTime. So, this is the train station papuntang Hualien. Maganda, malinis, very accommodating naman yung mga tao dito kapag nagtanong ka. I mean, yung mga staff, okay naman sila dyan. And ang ticket price ko papunta sa Hualien, nagre-range siya ng 500 Taiwan dinar or Taiwan dollar. Sorry, Taiwan dollar. Bobo yan. So, eto, sorry na. At ang mga video ko ay pinagdugtong-dugtong ko na lang. Ayoko rin siyang i-keep ng matagal sa phone, kaya ito edit-edit. Ang train station nila, ayan, maaliwalas, malinis, tahimik. Kapag nandito ka sa mga public transportation, gumamit ka ng headset or AirPods or earphone kasi ayaw nila ng, ano, maingay. Sisitahin ka nila. So, that's the view. Ayan. Ang tips ko lang dito kapag nagbiyahe ka dito sa Taiwan, kaya mo siyang tapusin ng 2 weeks. For me ha, 2 weeks. Kasi, ako pa nga lang is 3 days, ang dami ko nang napuntahan. And, yes, advantage din na may mga kilala ka dito. May kilala kang kaibigan mo, pwede mo silang maging, tour guide, 'di ba? Yan, maganda naman. It feels like pauwi ka ng probinsya. Pero naka-train ka ha. Grabe ang convenient ng train dito. Kesa naman mag-drive ka which is mas hassle. Ayun lang din naman ang recommendation. So malapit ako sa dagat. Yung pupuntahan kong friend is malapit sa dagat. Which is may kasama ako dyan, which is my friend also. At ano siya, shy type. So, ayan. Daumishi na dyan ka ba? So, dati ini-imagine ko lang na nasa Taiwan ako. Ngayon, nasa Taiwan na, di ba? So, ayan. Na-meet ko na yung friend ko. Sinundo niya na ako sa airport. At yung isang friend ko ay umalis na. Ang dami kong friend. Sabi ko sa inyo, it's big advantage kapag may mga kilala kayo sa isang country. May mga kaibigan kayo. Tapos ito is malapit to sa Army base or Navy base ng Taiwan. Ayan. May mga fighter jet dyan. Kasi di ba may mga issue ngayon about China and Taiwan. So yan, nakita ko in real yung mga fighter jet. Grabe, ang daming lumilipad dyan. Kasi nagdidrill yata sila. Tapos ito yung cemetery nila dyan, ng mga locals. So, di ba? Parang Pinas lang. Pero mas social ang cemetery nila dito. May mga mausoleo. Parang mansion. So, ayan ang experience ko papuntang Hualien. Ay, actually, Hualien na pala to, Hualien. Ayan, papunta kami ng Parkview Hotel. Pero nag-stop muna kami dito sa seaside, along seaside. Ayan, yung mga itim-itim yan, it's lambat. Kasi may mga fisherman dyan. Ayan ako, hello, hi. Shy type ang kasama ko, ayaw magpakuha sa camera. So, eto na. Ayan ang view. View. Diba? Peaceful. Daming bundok. Ilang bundok kaya yan? Sarap akyatin, diba? Mahangin dito, no? Tsaka malamig that time.
And ito ang Parkview Hotel. So, going to check in na. So, I will be here at Walya ng 2 days. Pero, may tour ako ng kinabukasan. And yun nga, 2 days dapat ako dyan, pero 2 days naman talaga. And then, next day is, i-pick upin ako ng friend ko for the tour. So, yan ang room. And may swimming pool. Actually, malamig. Kung hindi malamig, mukhang nag-swimming na ako. So, bumaba muna ako, nag-dinner muna ako. Lumabas din ako that time, ng time na yan. Kasi may mga oras pa ako, may mga free time pa naman ako. Para lumabas, para bumili ng mga kailangan ko. So, maganda naman ang Parkview Hotel. People are accommodating. Yung iba hindi marunong mag-English, so kailangan ko pang gumamit ng translator. So, it's very feel VIP. I feel VIP that time kasi lahat talaga sila nag-a-assist. So, ang ganda-ganda ng experience ko sa Taiwan. So, balik ulit ako ng hotel kasi may pinuntahan ako. Wala na akong video or picture, nabura na. So, hindi ko na siya na sama dito. Ang purpose ko lang naman dito sa pag-edit ng picture or video para ma-vlog ko and ma-delete ko na siya sa cellphone ko, diba? So, para in a years may babalikan pa ako, mapapanood pa ako. Ayan ang pool. So, next day, breakfast. Ang breakfast nila dito, typical na Asian. Siyempre, may noodles din. Asian. Kung may kikita kang English breakfast, meron naman like sausage, bacon, and egg. Pero halos lahat talaga is Taiwanese food. May mga breads, yes, coffee. Pero kung sabihin nung kung may Indian food, wala. Ano lang, English, ayan, yan yung mga food nila dyan. And more on Asian talaga. Taiwanese food, ayan, yun lang. Ang view ko while taking breakfast, kain. O, diba? Alfalfa, favorite ko yung alfalfa. Ayan ang view ulit. O, diba? Ang lamig dyan, promise, malamig. Kahit walang aircon, malamig. After my coffee, bumalik ako sa room, nagpalit, and nag-tour ako with my friend. Sinamahan ako ng friend ko para mag-tour. Ang itinerary for the day, yung mga tourist spot dito sa Hualien, and meron kaming ibibisitahing jade shop or authentic jade. So, my friend helping me na maghanap ng aceton. Tsaka ng nail polish. Kasi sabi niya, gusto ko palitan mo yung nails mo. Palitan mo yung color ng nails mo. Sabi ko, sige, bilan mo ko. Eh, wala palang mga dyan, mga Watson, mga ganon. Meron, pero close. Talagang next stop kami para bumili, pero close pa. So, ito yung Liu Lake. Ayan. Pwede ka dyan, mag-rent ng boat. May boat sila dyan eh. May parang maliit na balsa. Tapos naglolokohan kami dito ng friend ko. Kinuhanan niya ako dito. Kunyari, niya, magbasa ka. So, ayan. No, sige. Sabayan natin ang trip ng friend ko. Ayan. Masyadong supportive yung friend ko na yan kasi sabi niya, uy, para mag-post ka naman, hindi ka masyadong napipicture. Hindi ko lang alam. Ewan ko, pero pag nagtutour ako, isang picture lang, enough na. Pero yung mga friend ko na nakakasama ko, sila talaga yung nagsasabi na, kuhanan kita ng video dito, maganda dito. Kasi, para sa kanila, or for my friend, kasi he is local of Taiwan, sabi niya, it's more para maalala ko yung mga napuntahan ko in case na tumanda ako, magka-Alzheimer's ako. Meron na akong record, 'di ba? Eh ako naman is purpose ko lang talaga is ma-edit ko na lahat ng photos, videos, tapos upload to my channel or YT para
kahit ilang panahon pa ang magdaan, nandyan na yan. Tapos yung sa phone ko, buburahin ko na para makasave ng memory. Makasave ng ng GB, 'di ba? So, ayan, 2 kilometers ang nilakad ko dyan, which is my friend is very helpful and very strong. Very healthy. So, bumalik siya halfway. Nasa halfway na kami. Bumalik siya para i-drive yung car. Tapos nag-meet kami sa at the end of at the end of the trail. Kasi sabi niya, parang hindi ka na mapagod. Sweet yarn. So yeah, I enjoy naman. I enjoy my alone time. Marami ditong butterflies, spiders, and yon may mga ibon din. Of course, hindi ko naman alam yung mga name nila. Tapos, may mga dito, may mga picture ng kung anong makikita mong animals, kung anong name. Ngayon, ilang beses ako nakakita ng mga butterflies. So, ayan, di ba? Ako lang mag-isa dyan. So, ngayon pa lang, kahit February lang to, medyo nakakalimutan ko na yung mga ganap ko dyan. Kasi super busy ako dyan. Grabe. So, ayan yung mga spiders, yung sinasabi ko kanina mga picture, may mga picture dyan. Na, nagsasabi na, ito yung makikita mo dyan. Anong makita mo? Yan, yung mga butterflies. Siguro nga kung meron akong, GoPro, siguro, ang dami ko ng videos or start pa lang ng tour ko is nag-video na ako. Pero kapag naalala ko lang, ay mag-video ako to record or for my vlog na lang. So, may nadaanan kami dito, mini temple. Hindi ko naman masasabing mini temple kasi yung temple is, 'di ba? So, parang bahay lang siya at nangangalaga. Pero, ang dami nilang dyan, dami nilang God. So, parang Hinduism yata yun. Maraming flowers. Ayan. Ang ganda-ganda dyan. May picture ako dyan na na-upload ko na yata. So, my friend gave me a boots. Kasi alam niya na favorite ko ang boots. So, yung isang boots ko, nadala ko. Tapos, yung ito is bigay niya. And then, dinala niya ako sa isang coffee shop. Sabi niya, this is famous daw sa kanilang lugar, sa Walian. So, ayan na naman. Kapag nakita niya yung cellphone niya, naka-ready na. Magta-take na siya ng picture ko, tsaka ng video. Kahit hindi ko sabihin, magte-take siya ng video, ng picture. Talagang kukolektahin niya. Ayan. Hanggang tawa lang kami. Nagkakaintindihan na kami siya. Charot. Hindi. Meron namang may apps naman like WeChat and Line. Line kasi mostly ginagamit nila dyan. So, nagkakaintindihan naman kami. He's not fluent in English, pero super fan ng aming tour. And yan, may mga crystals dyan, mga books, and anong history ng shop na to, ng coffee shop na to, which is very aesthetic. For me, maganda ng kanilang setup. Kasi may mga old or past clients sila na picture, tapos kung paano nagawa yung shop na yan. So, nag-order lang ako dyan ng iced coffee. Kasi maaga-aga pa. So, eto na, pa-lunch time na to, sabi niya, kain tayo. Sabi ko, gusto ko yung Taiwanese food. So sige, go. Ito daw yung isang famous na kainan dito. And, guess what? It's like parang bulalo, mami. Pero, iba yung lasa niya. Masarap siya. And, hindi sila gumagamit ng MSG talaga. Lahat is natural. Ayan. Sabi niya mga afternoon talagang maraming tao. Which is pagdating namin dyan is may mga kakaalis lang. Tapos pag-upo namin, may mga nagdatingan na rin customer. So see, I forgot ko how much pero alam ko na sa 150 Taiwanese dollar. Ganon ang presyuhan niya. Ang lambot ng beef na yan. Para kang ang nagbulalo, mami. Pero iba yung pagkabulalo niya, ha. Kasi hindi talaga sila gumagamit ng mga MSG. Walang betchin yan, mga Mars.
Sumunod naman is, pumunta na kami sa Jade Shop or Jade Factory kasi may mga orders ako sa business. Bumili ako ng mga gagamitan ko and kinuha ko na yung mga order ng mga client ko. So, pagpasok pa lang, ang ganda na ng energy and boobs, lalaki na ng stone. Ang cost niya nasa 500,000 plus. Kasi sa bracelet pa lang mga nasa 10,000 in pesos yun na. Equivalent. Depende pa sa grade. So, kung yung mga maliliit, nagko-cost na yan ng nasa 20,000 plus. Kung ayan ay 30,000 yung mga maliliit na yan. What more pa yung malalaki, ano? So, mahal talaga ang Jade, mga Mima. This is the only one authentic shop sa Taiwan. In Hualien to, in Hualien. Jade shop. And pwede ka mag-DIY. So, gumawa ako ng aking necklace. This is the pendant na napili ko. And tinulungan nila ako paano polish, mag-shine ng ano ko, ng pendant ko. So, ayun yung mga stone, yung mga rose stone. Ayan, mamahalin, no? So, dyan pa lang, ilang milyon na yan. Yung mata ko tumataginting na pera, pera, pera. So, yan ang ganda. Nakipag-meeting ako sa mga friend ko dyan and mga business partners ko dyan. Ayan ako, gumagawa or nagpapolish ng pendant ko. So, eto, and then, eto na, yung mga ibang orders sa akin. Nag-range dito ang jade bracelet, nag-start siya ng 4,000 to up. Kasi yung pinakamababa dyan is 4,000. At yung mga nakuha ko is mga high grade. So, next stop namin, kalimutan ko yung name. Diyos ko Lord. Ayan na naman tayo. Ang supportive naman ng kasama ko. Siya na lahat ang sa akin. Kumuha ng video. Kahit hindi ako magpapakuha, sige lang, take ka lang dyan. Ayan. Diba, ang ganda ng tubig. Para siyang Gatorade. Talagang color blue siya, mga mi. Ganyan talaga yung kulay niya. O, diba? I enjoy naman my tour. Kasi it's my vacant time. Parang date time na rin namin yan. At ito, ang entrance lang nito is nasa 120 lang. Marami kaming hindi napuntahan kasi kailangan kong bumiyahe pa. May hinahabol din akong biyahe. So, ito yung napuntahan namin sa Hualien, which is one of the tourist spot din. May mga koi fish, ayan. At yung kasama ko dyan, nakikipagharutan. Harot pa more. Sige lang. And, pagkatapos dyan, umikot-ikot kami. Actually, ang dami talaga mga Mima. Ang dami pwedeng puntahan dyan. Itong place na to, parang nasa stairway of heaven na ako dito. Stairway in heaven pala. Diba? O, ayan, mga koi fish pa more. Pwede po ba kunin, prituhin, iuwi? Ang lalaki mga Mi, promise. Ang lalaki, grabe. So, may supportive friend, nakuha lang ng kuha ng video, ng picture. Sabi ko, ano ba to? So, isa pa. O, yan. Pak. Daming tao. O, sige, kuhanan mo lang ako dyan. Bibigyan ko ng award yung friend ko. Number 1 talaga to. Supportive one. Daling nakita sa Pinas. So, ang daming tourists dito. That time, maraming tourists actually. Pero, kalat-kalat sila dyan. Hindi lang kita sa video. O, ayan na naman. Kuha pa more. Pak. Oh. Ngayon ko lang naaalala yung mga pinagagawa ko. Ewan ko lang kung anong result ng vlog na to. Pero parang hindi na rin siya vlog. Hindi na siya vlog. Natatawa ako eh. Parang hindi na siya vlog eh. Kasi pinagdugdug-dugdug ko lang lahat ng mga video. Tinamad na mag-edit. Basta ma-upload lang para mabura ko na siya sa ko. Sa phone ko. 'Di ba?
Ayan. Hello, Philippines. Nasa Taiwan ako. Ganon. Ay, bala na kayo dyan. Ayan na, tara na. Uwi na tayo. Tamad na ako dyan. O, ayan na, nakauwi na. Nasa Parkview na ulit. And, pabiyahin na ulit ako ng Taipei. Balik ako ng Taipei. Kasi may ganap na naman ako doon. So, part 3 na tayo. O, di ba walang kwentang vlog? Bahala na kayo, Ma'am Bash. Bahala. Pero syempre, bago muna ako umalis dyan, kumain muna ako. Bumalik ako at kumain. Kasi sayang naman, di ba? Free breakfast na nga eh. Kasama na yun sa binayaran mo. Free breakfast yan bago ako bumiyahe. 2 hours na naman ang biyahe natin. And, yun pa din ang ano nila, menu nila. Yan pa din on the second day. Pero fresh naman, mga bagong luto yung mga yan. No? Masyado lang kaming maaga. Masyado lang kaming maagang magising kasi we're early bird nga eh. So, I enjoyed the Walian tour. Thank you sa mga nakasama ko. Thank you so much. And balik ako soon ulit kapag may free time and syempre kapag may budget ulit. Taiwan tayo ulit. Kasi ang dami ko pang lugar na hindi napuntahan. So, tips lang talaga, maglista ka na ng pupuntahan mo kasi ang dami kong nabago sa itinerary ko. Nasayang yung mga hotel na dapat tutulugan ko. So, yan. Papunta na ulit ako ng Taipei. Madali lang naman sumakay ng train. Basta may ticket ka, may number ka. Basahin mo lang yung number ng seat mo, yung number ng train mo, and then free naman magtanong. And I'm thankful to Sir Jim na kahit nasa Walian ako, ina-assist niya pa rin ako kung saan ako pupunta. Ayan. Kasi 15 years na siya dyan sa Taiwan. Ah, 'di ba? So, kung 15 years na siya dyan sa Taiwan, ilang taon na siya? Mag-part 3 na tayo. Ayan, na-amaze pala ako. May brails ang handle. Go for part 3.